nandito lang ako palagi sa iyo. Basta ano lang tayo magkasundo. Walang iwanan no, mamahalin kita gaya na sabi ko sa iyo na bilang kapatid ko. Salamat. Hello, what's up mga ka-Jenny no? Panibagong araw na naman no at dito yung kay Commander Isang no, nandito siya sa bahay at naliligo pa siya no at pinapagandahan ko siya kasi mag-update tayo sa kanya no para din maranasan niya no magpalit-palit ng ibang damit no. Kaya yan, nandito na si Isang. Halika na Isang. Ayan, katatapos lang ni Isang Makajini no na maligo. Kaya yun, tingnan nyo yung ganda niya no, yung nandun pa siya sa bundok at nandito siya dito sa patag na no, sobrang kinis at sobrang ganda talaga niya no. So, sana basta tignan nyo, ikumpara nyo ang mukha niya doon sa bundok at dito sa patag mga ka-Jenny. Sobrang ganda at sexy ng katawan niya mga ka-Jenny. Sobrang ganda talaga. Kaya yun, nandito na si Isang no. Isang, halika na. Yan. Ayan si Isang mga ka-Jenny. Bago lang siya natapos nagligo mga ka-Jenny. Yan si Isang mga ka-Jenny no. Mag-update tayo kay Isang no. At tatanungin natin si Isang, anong na-feel mo nandito ka na sa patag? Masaya. Binabihisa natin si Isang mga ka-Jenny no kasi basang-basa siya kagabi, kaya pinahiram natin siya ng mga gamit dito sa bahay. Kaya yun, sobrang ganda niya. Tignan niyo mga ka-Jenny ayan. Palatawa talaga si Commander Isang, pero hindi natin siya tatawagin Commander Isang dahil nagbabago na siya. Si Isang na lang tinatawagin natin sa kanya no. Tatanungin natin anong edad niya, kailan birthday niya, may boyfriend ba siya. Tanungin natin about sa kanyang life mga ka-Jenny no. Isang, may boyfriend ka ba daw? Wala kang boyfriend, pero may boyfriend ka, nakaranas ka ba ng boyfriend? Hindi. Hindi ka nakaranas. Ilang taon ka na? 23. 23 Hindi halata. 23 na daw siya mga ka-Jenny no, pero sobrang bata pa ng niya, face niya kasi palatawa siya no. Ano masasabi mo Isang dahil nandito ka na sa patag? Masaya dahil may chance pa ako na matuto ng kahit na anong bagay dito sa patag. Iba kasi kapag nasa bundok, wala kang makakausap, wala kang ibang gagawin kundi nakaupo lang, ganun. Dito sa patag kasi ma-enjoy mo. Kahit first time ko pa dito, na-enjoy ko na po talaga. Ayan. Anong nafe-feel mo doon sa bundok at nandito ka sa patag ngayon? Kapag nasa bundok kasi ako, malungkot doon. Dito, naranasan ko nang maging masaya. Naging tao. Tao ka naman! Kasi sa bundok, di ako nakabihis ng maayos, di ako nakaligo, di ako nakatulog ng maayos, di ako nakakain ng maayos. Tapos ngayon, may ganito pa ako. Ano nga ito? Rilo. Binigay ito ni Jeannie sa akin. Ganito. Yung rilo. First time kong may suot na ganito. Parang mayaman, pero hindi pa. Hindi naman kailangan na mayaman lang magsusuot ng ganyan. Dahil binigyan ko kasi dalawa yung ganyan ko. Tapos binigay ko sa kanya mga ka-Jenny no. Kaya anong masasabi mo sa mga viewers natin Isang? Dahil sila din nagtulong na napapasalamat din sila sa akin dahil daw nagbago ka na. Kaya nga sabi nila na talagang nakukumbinsi na daw kita kasi magbabago ka na daw. Salamat po sa mga viewers ni Jeannie. Dahil Huwag kang mahiya. Palatawa na hindi natin expect na
palatawa pala si Isang, no. Dahil hindi siya masyadong makapagsalita, mga ka-Jenny, gaya ko din dati, no, kasi nahihiya siya sa sa camera kasi hindi daw siya sanay sa camera, mga ka-Jenny. Kaya Isang, sana tuloy-tuloy ang pagbabago mo. Sana hindi ka na bumalik doon sa bundok, at sana na talagang mananatili na yung decision mo dito dito ka sa bahay, mga na Isang, no. Sasama ka sa akin at papasyal tayo, 'di ba? Ang sarap ng buhay nandito sa Patag, no. May ilaw doon sa bundok, 'di ba? Wala. Kung magtanong ako sa iyo, Isang, kung sakali na may manligaw sa iyo, anong masasabi mo? Go lang. Gino, tatanungin natin si Isang, Makajini, no, about sa kanyang buhay, no. Isa-isay niya yung buhay niya kasi kahit doon pareho kami galing sa bundok, Makajini, no, pero iba-iba ang karanasan namin sa buhay, no. Kaya Isang, isa-isay mo yung buhay mo para din na malaman nila kung gaano ka katagal sa bundok, ganyan pala dahil nagkaganyan ka, dahil pumasok ka sa isang bandido dahil din sa karanasan mo sa buhay. Kaya isa-isay mo para din na matauhan din yung mga viewers natin, no, kung ba't nagtaka sila na bakit nandyan ka daw sa bundok, na sobra daw ang ganda mo, sinasayang mo lang daw. Kaya hindi nila alam, hindi nila naintindihan ba't ka nagkaganyan din. Kaya i-explain mo sa kanila. Si Isang, galing ako sa bundok almost matagal na panahon. Iniwan ako ng mga magulang ko since bata pa ako. Kasama ko sa bundok yung mga kaibigan ko na iniwan din ng kanyang mga magulang. Tapos doon na ako lumaki. Hindi ako nakapag-aral, wala lahat. Namumuhay ako sa bundok ng simple, di man mapayapa kasi minsan may kaguluhan din. Pero kahit na naman ganon, wala rin pa rin ako magagawa kung doon din ako lumaki, diba? Kasi ano bang kaalam-alam ko na mapunta ba ako dito sa Patag? Doon talaga ako na kasanayan na mamuhay kasi wala talaga akong alam-alam sa lahat ng mga bagay kasi walang nagtuturo sa akin doon. Marunong ka bang sumulat? Konti lang yung alam ko Pero sa yung magbabasa ka, pagbasa, may natutunan din ako kagaya ng sa mga kaibigan ko sa bundok kasi hindi naman lahat kami doon walang alam. Mayroon din naman doon, may alam yung isa. Pero ako, wala talaga akong alam. Hindi talaga ako nakapag-aral. Isa pa, wala po akong boyfriend. Wala po. Ano ba yung boyfriend? Yung magjowa ba? Yung kahati, bitaw yung taong minamahal mo. Tapos, yung nagkagusto ka sa isang lalaki. Tapos, yung lalaki naman, naligaw sa'yo. Tapos, sinagot mo yun, magjowa na kayo. Wala po talaga ako doon. Since bata pa ako, 23 years old pa lang po ako. Wala po akong mga boyfriend. Wala pa po ako noon. Wala ako hindi ako po. Sobrang hirap mamuhay sa bukid kasi minsan umuulan. Lalo na kapag umuulan, syempre wala akong masusuot na mga damit. Lalo na pagkain. Lalo na kapag wala kaming matutulugan na maayos. Makati yung katawan namin. Minsan, sumisilong lang kami ng yung dahon, doon lang kami nagpalipas ng gabi kapag umuulan, lalo na kahapon, di ba, malakas yung ulan. Minsan nagkakasakit din kami. Pero kinakaya namin lahat kasi wala naman kami magagawa. Doon naman talaga kami lumalaki. Sanay naman kami, pero di talaga maiwasan na magkasakit. Lalo na nung nakaraang nagkasakit ako, wala akong gamot, pero kinakaya ko lahat. Lahat ng pagsubok. Minsan nga, sa isang araw, isang beses lang ako kumain. Pero kita nyo naman, taba, diba? Pero hindi ibig sabihin nun, palaging busog yung tiyan ko. Hindi.
nangangarap din ako na sana balang araw, mabago yung buhay ko. Hindi naman talaga ako masama. Nadala lang talaga ako ng pait at puot dito sa dibdib ko. Simula nung iniwan ako ng mga magulang ko. Nalagay sa isip at puso ko na kahit isang tao walang nagmamahal sa akin. Kaya, yun, yung isang na nakilala ninyo nung nakaraan, iba na po talaga ngayon. Talagang magbabago na po talaga ako para sa sarili ko, para sa pang darating na sa akin. Yun, hirap ang buhay sa bukid. Kaya, ngayon, dito ako sa Patag, talagang iba talaga ang karugtong ng nila. Masaya pala dito sa Patag kahit first time ko pang nakapunta dito. Naranasan kong maging masaya. Nakatulog ako ng maayos. Nakakain ako ng maayos. Nakaligo ng maayos. Masaya. Pero, sana po, sa ikalawang pagkakataon na binigay ninyo ni Jenny at sa mga viewers sa akin para magbago, talagang babaguhin ko po talaga yung ugali ko. Nung nakaraan, iba na po talaga ngayon. Tapos, wala na akong masabi. Talagang, iba talaga kapag may nagmamahal sa'yo, lalo na si Jenny, tinanggap niya ako kung ano talaga ako. Hindi niya ako sinukuan. Pinuntahan talaga niya ako doon sa bundok kahit na umulan, uminit man, kahit na iba talaga kapag nang may sa akin. May nagpursige sa akin na magbago ka, ganito. Kahit na matigas yung ulo ko nung nakaraan, pero talagang pursigido na po talaga ako magbago. Kaya nagpapasalamat po talaga ako kay Jenny, lalo na sa mga viewers na hindi ako sinukuan. Kaya ito po ako ngayon, si Madam Isang, na nakikipag-usap sa inyo, lalo na kay Jenny na salamat po. Salamat sa pagtanggap sa pangalawang pagkakataon po na para magbago ako. Hirap man sa buhay, pero tuloy pa rin ang laban kasi di naman po ako perfecto, pero naghahangad po rin po ako ng magandang buhay para sa sarili ko. At sana tulungan ninyo ako at ni Jenny para maabot ko yung pangarap na yun. Kahit simple lang, okay na po yun sa akin. Makapagtrabaho, makakain, yun lang po talaga yung pangarap ko. Para ang tulong na binigay ninyo sa akin ni Jenny, pwede ko pa rin ibalik kapag ako nakaraos din sa hirap. Yun lang. may anak ka na ba daw? Wala pa. Wala pa, pero Wala may pa. may asawa, wala. Wala. Single po ako. Kaya, single si Isang. Kaya, may tatanong sana ako, Isang, saan ba ang mga magulang mo? Yung malaking may edad, nagka-edad ka na ba bago ka na sa bundok o ano ba? Hindi ko po talaga sila na tatandaan. Iniwan daw nila ako, bata pa, mga 4 years old. Ang binili na nila sa akin is yung kapitbahay nila. Yun ang kapitbahay nila ang nagdala sa akin sa bundok. Kasi sila doon din nakatira. Kaya ako, nasanay na rin ako sa bundok kasi sila yung tinuring ko ng mga magulang ko. Nalaman ko na lang na hindi ko sila magulang. Yung lumaki na po talaga ako. Sinasabihan ka na nila. Oo. Kaya doon nagsimula yung Madam Isang na iba yung ugali. Kasi Nakukuha mo din sa kanila. nasa dibdib ko po talaga ang pag-iwan sa akin ng mga magulang ko. Kung hindi talaga ako nila iniwan, syempre mahal nila ako, diba? Pero iniwan nila ako, kaya di nila ako mahal. Kaya puro sa isip at puso ko na puno ng galit. Kaya, pero naiintindihan kita sa galit na nandito sa puso mo, pero ang sarap magpatawad. Sasabihin ko sa iyo na kahit di mo ba nakita yung mga magulang mo, pero kapag mayakap mo yung mga magulang mo, mapasabi ka na lang na
kanang pag hindi mo makikita sobrang ano ba yung sakit, mapaluha-luha ka, pero pag nandito mayakap mo na ang ano mo, sobrang sarap magpatawad isa, yan sabi ko sa iyo. Kung dadating man ang panahon na makita ko sila at mayakap ko sila. Di ko man masabi ngayon kung ano ang gagawin ko, pero sana dadating din ang araw na magsisi sila sa ginawa nilang pag-iwan sa akin. Yun lang. Oo. Kaya nga, may mga kapatid ka ba isang? Wala akong kapatid sa bundok, pero iwan ko sa totoong buhay. Hindi mo nga alam no kasi 4 years old daw pala siya iniwan mga ka-Jenny, no. Sobrang kawawa din ni isang. Kaya pala sobrang suplada mo nung nasa bundok. Kaya nga, Sobrang tapang mo din. kaya lahat na nakaharap ko pa, kapag nakaharap ko doon sa bundok, naiisip ko talaga yung galit. Kaya kapag may kaharap ako, sadyang talaga yung ugali ko. Kung sakaling may magpapaaral sa'yo, mag-aaral ka ba? Kung bibigyan ako ng oportunidad para mag-aral, bakit di ko tatanggapin, di ba? Mag-grade 1 ka pa kasi hindi ka pa nakapag-aral. Anong grade 1? Hindi ka pa nga niya alam yung mag-start ka doon talaga sa baba, grade 1, grade 2, grade 3, ganyan. O Basta baka elementary. starting ko grade 1. Yun. Diyos ko, kawawa mo talaga isang, no? Hindi mo naranasan yung mga ganyan na Hindi. mag-aaral ka, no? Buti nga talaga, hindi ka na nung nagmamatigas nung pagpunta ko doon sa bundok, yun ba, yung masinsinan kitang kinausap, yun nga, hindi ko nga inasahan na sasama ka talaga sa akin. Kasi yun, sabi mo, hindi ka na talaga magbabago. Hindi mo talaga iwan yun dun ka sa bundok. Ano ba naisip mo dun? Ano ba naisip mo nun? Ba't nag-iba yung mo? Matagal na po talaga akong nagsisisi sa bundok. Pero, sadyang, lang yung tadhana na dumating si Jenny sa akin para bang sunduin kung ano yung nasa sitwasyon ko, nasa ano yung kalagayan ko doon. Si Jenny yung paraan para bumago, kaya bakit hindi ko susubukan? Pero sana, pangarap ko rin na magpatuloy yung pagbabago ko para di na ako bumalik doon. Kaya asahan niyo na pag natuto na ko lahat dito sa Patag, di na talaga ako babalik sa bundok. Yun yung promise ko sa sarili ko. Hirap dun sa bundok talaga. Di ko kayang ma-explain kapag ang hirap na sa bundok, lalo na pag may gera, mga gulo, di mo makaya dun sa bundok. Kaya pala. Basta, ang ko sa'yo isang na magpakatatag ka, palagi kang magdarasal sa Panginoon, na walang imposible talaga kapag manalig ka sa Diyos na nagpapasalamat din ako sa iyo isang dahil sumama ka sa akin, pinaparamdam ko sa iyo na magiging ituturing ko kahit hindi man tayo magkadugo, no? Pero ituturing talaga kita na kapatid kita kasi magkaedad lang tayo ang masasabi ko sa iyo, mapapromise ko talaga sa iyo na kahit anong mangyari isang nandito pa rin ako palagi sa iyo. Hindi kita bibitawan kasi mahirap kapag mabitawan kita, saan ka mapadpad, walang tumutulong sa iyo isang at sana kung may magtulong man sa iyo, basta wag kang magbago, ganyan panatilihin mo ang bait mo sa akin, ganyan, at sana makapag-aral ka, sana maraming tumutulong sa iyo. At basta papromise ko talaga sa iyo isang na nandito ako palagi sa iyo, at basta ituturing kita na kapatid kahit ngayon wala ka, at kung meron ka man, nandito pa rin ako palagi sa iyo. Mamahalin kita bilang kapatid ko kahit hindi man tayo magkadugo. Yan ang ko sa iyo, papromise ko talaga sa iyo, dahil tayo lang, wala din naman akong sa buhay, kaya ikaw lang na tuturingin ko na
kapatid isa no, kasi sobrang iwan ko talaga kung bakit yung sa dibdib ko ba sobrang gaan kapag pagdating sa'yo, kasi nga magkaedad lang tayo, no? Kaya sobrang nagpapasalamat talaga ako sa iyo, isang no, kahit sa hirap ng pinagdaanan natin, no, pabalik-balik ako sa bundok, pero nagiging successful din dahil sumama ka din na sa akin kahit sobrang hirap, nagbakbakan tayo, hapit pinapatay kita kahit nabubuhay ka din ba dahil sa agimat mo, pero wala talagang imposible mga ka-viewers, na dahil si isang no, dahil din sa tulong ng Panginoon natin, no, dahil nagbabago din siya. Anong masasabi mo, isang? Maraming salamat. Maraming salamat sa pangalawang pagkakataon na binigay ninyo sa akin. Salamat po. Talagang magbabago ako para sa inyo. Sana magbabago ako sa sarili ko. Sana sabayan niyo ako sa pagbabago ko. Kasi marami talaga akong pangangailangan sa aking sarili, lalo na sa pang-araw-araw ko. Lalo na sa pagkain. Siyempre, wala po talaga akong alam pa sa trabaho. Kaya, sa damit, tingnan nyo naman si Jenny, di ba? Ang payat, di kasya lahat sa aking damit. Kaya, need ko po talaga ng mga damit, lalo na sa kanang kahit konting pera para makabili man lang ako sa sarili ko, na hindi man lang palagi kay Jenny yung galing na mga sa akin. Sana matulungan ka nila. Kahit na kaunting tirahan, kasi nahihiyaman ako kasi dito sa kanila, siyempre wala akong trabaho, wala akong maiambag kahit na wala akong alam, pero tumutulong din ako. Tinuturuan ako ni Jenny maghugas ng plato, walis-walis, gano'n. Pero gusto ko po talaga na kahit sa sarili ko matulungan ko rin sa pagbabago. Kahit konti lang po, kahit na yung galing sa puso ko na pagtulong, tatanggapin ko kahit na po yan. Basta, para po sa sarili ko, tatanggapin ko po lahat yan. Para din makatulong po ako ulit kay Jenny sa pagtulong niya sa akin. Ayos lang, yung pagtulong ko galing naman sa puso ko yon. Tapos, yun, panandalian, dito ka lang muna sa bahay, hindi wala kang trabaho, kasi naawa talaga ako sa iyo, kaya basta dito ka lang hanggat walang-wala ka pa. At sana may tumulong sa akin po. Kahit kahit konti, malaking tulong na po talaga sa akin. Sa sarili ko, sa pagbabago ko. Marami po talaga akong pangangailangan. Lalo na babae po ako. Marami po talaga akong pangangailangan sa sarili. Kaya, sana pag nakita nyo to, sana maawa po kayo sa akin. Wala po talaga ako. Wala po talaga ako. Lahat. Wala po talaga ako. Yung damit ko, yung mga ganito ko, lahat kay Jenny po talaga to. Kaya, sana bigyan niyo ako ng pagkakataon para mabago ko talaga yung sarili ko. Nahihiya po talaga akong lumabas sa labas-labas dito kasi hindi po talaga ako sanay na oo, kasi nga nandito sa bundok. Kasi wala po talaga akong kausap sa bundok. Wala. Sadyang dito madami pa talagang tao. Kaya hindi po talaga ako sanay. Lalo na yung yung wala akong maisuot na maayos. Nahihiya po talaga ako kasi iba talaga yung damit sa patag. Yung kasiksihan ng mga babae dito. Marami, di ba? Nakikita mo mga sobrang ganda. Sobrang ganda, dami nila dito. Maganda ka naman. Marami naman nagsasabi na sobrang ganda mo daw, sabi nila. Oo, sayang lang daw yung ganda. Tignan nyo, palatawa talaga si isa. Hindi nyo inaasahan na magkalaban kami dun sa bundok. Hindi ko din inaasahan na,
yung magkasundo kami ni Isang, no. Tignan nyo, sobrang palatawa pala to na bata na to. Tignan nyo ng itsura. Kaya, basta Isang ha, basta ipapromise mo sa akin na hindi ka magbabago. Yan yung mga ka-viewers, yan yung update natin, no. Na isa-isay na ni Isang yung karanasan niya sa buhay, no. Nag-story siya about sa kanyang life. Kaya, kung may itatanong kayo at gusto nyo makipag video call kay Isa, no, i-PM nyo lang ako kasi hindi pa siya makapag kasi wala pa siyang magamit na Hindi po papahiramin ko muna siya sa aking cellphone, no. Kung gusto yung makiusap sa kanya po, i-call nyo lang ako, ibibigay ko cellphone ko para makapag-talk kayo, no. Kung may gusto makipag-usap kay Isang, i-PM nyo lang talaga ako, i-chat nyo ako, ganyan Wala lang. po akong, tawag doon? Cellphone. Yan. Ayun, no, Isang, basta nandito lang ako palagi sa'yo. Basta lang tayo magkasundo. Walang iwanan, no. Mamahalin kita, gaya ng sabi ko sa'yo na bilang kapatid ko. Salamat.